Mga anak, sila ang hadlang sa pag-unlad ng pamilyang ito. Ang marahas na sigaw ni Joaquin sa sandaling binawian ng buhay ang kanilang sanggol. Nakaluhod si Mira sa malamig na sahig ng ospital, basang-basa ng luha at dugo habang nakatitig sa mapang-aping ngiti ng kanyang binan. Hindi na siya iiyak. Alam niyang panahon na para pagbayarin ang mga taong gahaman. Mababawi pa kaya ng babaeng itinapon ang lahat ng nawala sa kanya, mga anak? Sila ang hadlang sa pag-unlad ng pamilyang ito, Mira. Hindi ka ba nakakaramdam ng ginhawa na sa wakas ay natanggal na ang pabigat na walang silbi na yan? Ang bawat salita ni Joaquin ay tila isang matalim na patalim na bumaon sa dibdib ni Mira. Sa loob ng silid ng ospital na amoy gamot at kamatayan, tumayo si Mira na tila estatwa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit at asul na damit na nilalapasanan niya para sa sanggol na hindi man lang nakakita ng liwanag. Sa labas ng bintana, ang malakas na buhos ng ulan sa Manila ay tila nakikipag-iyakan sa buhay na naglaho. Ngunit sa loob ng silid, tanging ang nakakabining katahimikan ng pagtataksil ang namamayani. Si Aling Elena, ang kanyang biyenan, ay nakatayo sa tabi ni Joaquin na may matatalim na tingin. Sa kanyang mga labi ay nakapinta ang isang ngiting walang bahid ng pagsisisi. Hindi niya tiningnan ang bata. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa mga papeles ng paglilipat ng stocks na nasa mesa. Nararamdaman ni Mira na guguho ang kanyang mundo. Isinakripisyo niya ang lahat. Ang kanyang career, ang kanyang dignidad, at ang kanyang kaligayahan para lamang sa pamilyang ito. Ngunit ang tanging kapalit ay ang pagtrato sa kanya bilang isang kasangkapan na sira na. Pait ang nanuot sa lalamunan ni Mira at isang matinding pagduduwal ang sumakit sa kanyang sikmura na pinilit niyang lunukin. Namanhid ang kanyang mga binti at ang kanyang mga daliri ay namutla sa higpit ng pagkakasakal sa damit hanggang sa ang marka ng tela ay bumaon sa kanyang balat. Nahulog ang maliit na damit sa malamig na sahig, ngunit walang sinuman ang nag-abalang pulutin ito. Para kay Joaquin at Aling Elena, ang tanging mahalaga sa silid na yon ay ang pirma ni Mira sa papel. Tiningnan ni Mira si Joaquin. Ang lalaking akala niya ay kanyang buong mundo ay abala sa pagtingin sa kanyang relos. Tila ang pagkamatay ng kanilang anak ay isa lamang meeting na kailangan ng tapusin. Ang kawalan ng pakialam na yon ay mas masakit pa sa libu-libong saksak. Napagtanto niya, ang lahat ng taon ng kanyang pagtitiis ay isa lamang dula kung saan siya ang biktima at ang mga taong nasa harap niya ay hindi kailanman nakita ang kanyang halaga bilang tao. Nang lumabas ang dalawa, iniwan si Mira sa gitna ng matinding pag-iisa. Sa ilalim ng kama, isang lumang dilaw na sobre ni Aling Elena ang hindi sinasadyang nahulog at gumulong sa kanyang paanan. Nanginginig ang kamay na dinampot ito ni Mira. Hindi iyon resibo, kundi ang orihinal na birth certificate at isang testamentong naglalaman ng pangalan ng isang pamilyang hindi niya inaasahang makita. Ang angkan ng Almeda. Ang mga katagang nag-iisang tagapagmana ay tumatak sa kanyang isipan na tila isang sumpa o baka isang pintuan palabas. Pinahid ni Mira ang kanyang mga luha. Ang huling luha na ilalaan niya para sa kanila. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagkamulat. Kung inagaw nila ang kanyang pagmamahal at ang kanyang anak, babawiin niya ang lahat ng pinakamahalaga sa kanila. Hinawakan niya ng mahigpit ang papel, tumayo ng tuwid at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay si Mira pa rin. Ngunit ang mga mata ay wala ng bahid ng kahinaan ng kahapon. Sapat na kaya ang pagbangon ng isang babaeng nasa bingit na ng kamatayan upang tupukin ang buong imperyong yumurak sa kanyang puso. Mabilis na itinago ni Mira ang dilaw na sobre sa ilalim ng kanyang manipis na jacket.
Ang bawat tunog ng takong ni Aling Elena sa pasilyo ay tila mga hakbang ng isang mga ngaso na pilit na kinukulong ang kanyang biktima. Hindi siya maaaring manatili sa ospital na ito. Hindi siya maaaring mamatay ng dahan-dahan sa gitna ng mga taong ang tanging hangad ay ang kanyang pagbagsak. Pagbukas niya ng pinto, muntik na siyang bumangga sa isang aninong nakasandal sa pader. Si Elias. Hindi siya tiningnan nito. Ang mga mata ng lalaki ay nakapako sa screen ng kanyang cellphone. Ngunit ang kanyang kamay ay mabilis na humarang upang hindi matumba si Mira sa madulas na sahig. Natigilan si Mira. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya lubos na kilala ang lalaking ito. Ang tanging alam niya ay siya ang bagong driver na kinuha ni Aling Elena ilang linggo lamang ang nakalilipas. Ngunit ang paraan ng pagtayo ni Elias, ang kanyang tindig, at ang paraan ng kanyang tahimik na pagmamasid ay malayo sa mga aliping yumuyukod sa bawat utos ng pamilya. May nangyari ba, Mira? Ang boses ni Elias ay mababa at kalmado. Walang halong kaplastikan. Humigpit ang hawak ni Mira sa sobre. Titig na titig siya sa malamig na mukha ng lalaki. Napagtanto niya ang isang malupit na katotohanan. Sa loob ng mansyon ng mga Buena Vista, maging ang driver ay nakakakita sa kanyang pagkasira, habang ang kanyang sariling asawa ay bulag sa kanyang paghihirap. Hindi siya sumagot. Umiling lamang siya at pilit na gumaan sa gilid nito. Ngunit nang makalampas na siya, isang bulong na parang hangin ang nagpatigil sa kanyang mga paa. Huwag kang uuwi ngayong gabi. Inihanda na ni Aling Elena ang mga papeles ng diborsyo na mag-iiwan sa'yo na walang kahit anong pag-aari. Lumingon si Mira, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Paano mo nalaman? Hindi nagbago ang posisyon ni Elias. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin sa direksyon ng parking lot. Hindi lang ako driver, Mira. Ako ang saksi sa lahat ng itinatago nila sa likod ng mga saradong pinto ng pamilyang ito. Ang mga salita ni Elias ay tila kidlat na pumunit sa madilim na gabi. Tumingin si Mira sa paligid, balot ng takot sa anino ng pagkontrol na pilit siyang binubulunan. Lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isa lamang kasinungalingan na binuo ng maigi. Hindi lamang siya ipinagkanulo ni Joaquin sa pag-ibig, kundi nagpaplano rin itong ubusin ang lahat ng kanyang karapatan upang matakpan ang mga malalaking utang sa sugal na pilit nitong itinatago. Naging napakabigat ng hangin sa pasilyo ng ospital. Nadama ni Mira na parang nakatayo siya sa gilid ng isang bangin, kung saan ang isang maling hakbang ay magdadala sa kanya sa kailaliman ng limot. Nakita niya ang itim na sasakyan ng mga Buena Vista na naghihintay sa labas. Nakatayo roon si Aling Elena, may hawak na makapal na sobre at bakas sa mukha nito ang pagkainip. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Mira. Hindi na ito lungkot, kundi ang pagpapakulo ng damdamin na matagal na niyang kinikimkim. Kung sasakay siya sa sasakyan iyon na yung gabi, habang buhay na siyang magiging sunod-sunuran sa kanilang laro. Tumingin siya kay Elias sa unang pagkakataon. Ang kahinaan sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Matutulungan mo ba ako? Tanong ni Mira. Basag ang boses, ngunit puno ng paninindigan. Tumango si Elias ng bahagya. Lumapit siya. Kinuha ang susi ng sasakyan mula sa kamay ng driver na naghihintay at itinapon ito sa basurahan sa tabi. Ang bawat kilos ni Elias ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sumunod si Mira sa kanya. Tinalikuran ang kadiliman ng ospital at humakbang patungo sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang maaari niyang tahakin. Ngunit isa ba itong kaligtasan? O isa lamang panibagong bitag na hindi pa niya nakikita? Mabilis na pinaharurot ni Elias ang sasakyan. Papalayo sa mga ilaw ng ospital na unti-unti naglalaho sa rear view mirror. Si Mira ay nakaupo sa passenger seat, nakayakap sa kanyang sarili.
Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim ng labas. Ang bawat pagliko ng manibela ay tila isang paglayo sa kanyang lumang buhay. Ang buhay kung saan siya ay isang anino lamang, isang kasangkapan, isang sunod-sunuran. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Mira. Ang kanyang boses ay nanginghinig, ngunit may bakas na ng tapang. "Sa lugar kung saan hindi nila tayo matatagpuan," sagot ni Elias nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. "Hindi mo na kailangang matakot sa kanila, Mira. Ang tanghing dapat mong katakutan ay ang sarili mong pag-aalinlangan." Tumahimik ang paligid. Tanging ang ugong ng makina at ang paghampas ng ulan sa bubong ng sasakyan ang maririnig. Sa loob ng sasakyang ito, nadama ni Mira ang isang kakaibang seguridad. Hindi ang seguridad ng kayamanan o kapangyarihan na dati niyang kinagisnig, nanis, kundi ang seguridad ng pagiging totoo. Sa loob ng maraming taon, siya ay namuhay sa isang mundong puro pagpapanggap. Maya-maya, inabot ni Elias ang isang maliit na folder at inilapag ito sa pagitan nila. Yan ang listahan ng lahat ng ari-arian na inilipat ni Joaquin sa pangalan ng kanyang kabit. Kasama rin dyan ang mga ebidensya ng kanyang mga illegal na transaksyon. Binuksan ni Mira ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay na ang lalaking pinakasalan niya ay matagal na siyang ninanakawan. Bawat numero, bawat pirma, isang patunay ng pagtataksil. Imbes na umiyak, nakaramdam si Mira ng isang malamig na kapayapaan. Ang galit na dati ay nagpapaso sa kanyang dibdib ay nagiging isang matalas na sandata. "Bakit mo ginagawa ito, Elias?" tanong ni Mira, lumingon siya sa lalaki. "Ano ang makukuha mo sa pagtulong sa isang babaeng gaya ko na wala nang matitirhan?" Tumingin si Elias sa kanya. Isang tingin na puno ng lalim, tila may ikinukubling sakit at paninindigan. "Dahil ang hustisya ay hindi ibinibigay, Mira, ito ay kinukuha. At naniniwala ako na ang pamilyang Almeda ay nararapat na makabalik sa kanilang trono. Ikaw ang susi." Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang maliit ngunit maayos na bahay sa gilid ng lungsod, malayo sa ingay ng mga Buena Vista. Pagbaba ni Mira, naramdaman niya ang presko at malinis na hangin ng gabi. Ito ang unang pagkakataon na nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sa pagpasok niya sa loob, isang mensahe ang dumating sa kanyang cellphone. Mula kay Joaquin. "Nasaan ka? Umuwi ka na? May mga bisita ang nanay." "Huwag kang mag-eskandalo, Mira." Binura ni Mira ang mensahe nang hindi nag-aalinlangan. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa atensyon ng isang lalaking walang puso. Sa gabing ito, ang lumang Mira ay tuluyan ng namatay at sa kanyang pagbangon, isang bagong reyna ang naghihintay na bawiin ang nararapat sa kanya. Ngunit hindi niya namamalayan, sa labas ng mansyon ng mga Buena Vista, isang anino ang nagmamasid sa kanilang pag-alis. May nakakaalam na sa kanilang lihim. Ang loob ng bahay ay payak ngunit tahimik. Para kay Mira, ang bawat sulok nito ay sumisimbolo sa kalayaang matagal niyang pinang-arap. Habang abala si Elias sa pag-aayos ng mga dokumentong nakuha nila, si Mira naman ay nakatayo sa bintana, pinagmamasdan ang mga bituin sa langit na tila mga saksi sa kanyang pagbabagong anyo. "Hindi sila titigil sa paghahanap sa iyo," basag ni Elias sa katahimikan, habang inilalagay ang isang laptop sa mesa. Si Aling Elena ay hindi basta-basta susuko. Ang pagkawala mo ay isang banta sa kanilang plano na makuha ang buong mana ng mga Almeda. Lumapit si Mira sa mesa. Sa screen ng laptop, nakita niya ang mga CCTV footage mula sa mansyon ng mga Buena Vista. Kitang-kita roon si Joaquin, galit na nagbabato ng mga gamit, habang si Aling Elena naman ay kalmadong naguutos sa mga tauhan nito. "Bakit nila gustong makuha ang mana ng mga Almeda?" tanong ni Mira
habang itinuturo ang pangalan ng kanyang tunay na pamilya sa screen. Anong koneksyon nila sa aking mga magulang? Iyan ang lihim na nabubuklod sa kanila, paliwanag ni Elias. Ang mga Buena Vista ay nakabaon sa utang dahil sa mga maling desisyon ni Joaquin. Ang tanging paraan para hindi sila makulong ay ang paggamit sa iyong identidad. Sa mata ng batas, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng yaman ng mga Almeda. Kung mawawala ka, o kung mapipirmahan mo ang lahat ng karapatan mo sa kanila, magiging reyna sila ng lipunan habang ikaw ay nasa ilalim ng lupa. Naramdaman ni Mira ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi lang pala siya itinuring na walang silbi. Isa pala siyang target. Ang kanyang buhay ay naging isang premyo para sa mga taong walang konsensya. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang puso. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ko sila hahayaan, bulong ni Mira. Ang boses ay matatag na parang bakal. Kung gusto nila ng laro, ibibigay ko sa kanila ang larong hindi nila makakalimutan. Biglang tumunog ang telepono ni Elias. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito ng may pag-iingat. Walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ang naririnig. Pagkatapos ng ilang segundo, nagring ulit ang cellphone ni Mira. Mula ito kay Joaquin. Alam ko kung nasaan ka, Mira. Huwag mong subukang lumaban. Isang tawag ko lang, mawawala ang lahat ng mahal mo sa buhay. Nabitawan ni Mira ang kanyang phone. Ang mensaheng ito ay hindi lamang pananakot. Ito ay isang babala na may mata sila sa kahit saan. Tumingin si Elias sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng babala. Mira, tawag ni Elias, ang boses ay puno ng tensyon. May nakakaalam na sa kinaroroonan natin. Kailangan na nating kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanila. Handa ka na bang harapin ang panganib? Tumango si Mira. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa ilalim ng kama. Sa sandaling yon, ang takot ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang apoy na handang tumupok sa sinumang hahadlang sa kanyang katarungan. Ang bawat sandali ay mahalaga, at ang laban para sa kanyang buhay at identidad ay opisyal nang nagsimula. Anong plano natin, Elias? Tanong ni Mira. Hindi na siya nagtatanong dahil sa takot, kundi dahil sa paghahangad na makabawi. Inilabas ni Elias ang isang lumang ledger na nakuha niya mula sa bodega ng mga Buena Vista. Ang mga Buena Vista ay hindi lang basta malupit, Mira. Sila ay mga magnanakaw. Ang pondong ginamit ni Joaquin para sa kanyang mga business venture ay galing sa charity foundation ng mga Almeda na pinamamahalaan ng iyong ina noon. Kung ilalabas natin ang mga transaksyong ito sa publiko, guguho ang reputasyon nila sa loob ng isang gabi. Napangiti ng mapait si Mira. Gagamitin nila ang pangalan ko para pagnakawan ng pamilya ko. Napakagaling nilang magplano. Kailangan nating pasukin ang kanilang annual charity gala bukas ng gabi. Wika ni Elias habang itinuturo ang isang digital invitation sa screen. Doon ilulunsad ni Aling Elena ang bagong proyekto nila gamit ang pera ng mga Almeda. Kung magpapakita ka roon bilang ang totoong tagapagmana, ang lahat ng atensyon ng media at ng mga investors ay mapupunta sa iyo. Sa harap ng publiko, hindi sila makakapanakit ng hindi nababahiran ang kanilang sariling pangalan. Isang panganib na may kasamang matamis na gantimpala. Alam ni Mira na ang pagharap sa kanila ay parang paglalakad sa ibabaw ng apoy. Ngunit ito ang paraan para mabawi niya ang kanyang dignidad. Kailangan ko ng bagong anyo, sabi ni Mira. Hindi siya nagsasalita tungkol sa pananamit lamang, kundi sa kanyang disposisyon. Gusto kong makita nila ang babaeng sinubukan nilang ubusin na bumalik para bawiin ang lahat. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Buena Vista ay abala sa paghahanda para sa gala. Si Aling Elena na nakasuot ng mamahaling alahas ay abala sa pag-aayos ng listahan ng mga bisita.
Siguraduhin ninyong walang makakapasok na hindi imbitado. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Ayaw kong may anumang gulo sa gabing ito. Hindi nila alam, sa loob ng isang dressing room, si Mira ay nakatingin sa kanyang refleksyon. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang mga mata ay may matapang na linya ng eyeliner, at ang kanyang suot ay isang simpleng damit na bumabagay sa kanyang tindig na parang isang reyna. Sa kabilang panig ng lungsod, si Joaquin ay abala sa paninom ng alak, nagdiriwang dahil sa inaakala niyang tuluyang pagkawala ni Mira. Tapos na ang problema. Wika niya sa kanyang sarili habang tumatawa. Wala nang haharang sa atin. Ngunit habang nagsisimulang magdatingan ang mga bisita sa gala, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Bumukas ang pinto at isang babaeng pamilyar ang bumaba. Ngunit may ibang aura. Ang bawat hakbang niya ay puno ng tiwala sa sarili. Si Mira Alonso ay bumalik at dala niya ang katotohanang magpapabagsak sa imperyo ng mga Buena Vista. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan, naramdaman niya ang matalim na tingin ng mga security guard. Ngunit, nang ipakita niya ang kanyang invitation na gawa ni Elias, napakurap ang guard at agad na nagbigay daan. Heto na, bulong ni Mira sa kanyang sarili. Ang simula ng inyong katapusan. Ang loob ng ballroom ay tila isang paraiso ng mga bulaang Diyos. Ang chandelier na kristal ay nagbabato ng nakakasilaw na liwanag at ang bango ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng kasinungalingan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Aling Elena. Ang kanyang boses ay tila musika na puno ng lason habang nagtatalumpate tungkol sa kawanggawa at pagsasakripisyo. Ang aming pamilya ay naniniwala na ang bawat pisong napupunta sa ating foundation ay bunga ng pagmamahal. Wika ni Aling Elena habang ang mga camera ay nakatutok sa kanya. Si Joaquin naman ay nakatayo sa gilid. Humihigop ng champagne, ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa mga bisitang matataas ang lipunan. Hindi niya napansin ang pagpasok ng isang babaeng nakasuot ng emerald green na gown na bumabagay sa kanyang maputing balat. Ang bawat bisita na madadaanan ni Mira ay napapalingon. Hindi dahil sa kinikilala nila siya, kundi dahil sa awtoridad na dala ng kanyang tindig. Elias, na nakasuot ng taksido, ay nasa likuran niya, nagmamasid sa paligid. Nasa kaliwa mo ang account manager ng mga Almeda. Bulong nito nang hindi man lang lumingon. Na yon ang pagkakataon. Humakbang si Mira patungo sa gitna ng silid. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit agad niya itong pinakalma sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. Huwag kang matakot, Mira. Ikaw ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Nang mapansin ni Joaquin ang pamilyar na anino, muntik na niyang mabitawan ang hawak na baso. Ang kanyang muka ay namutla. Ang kulay ay tila naging puting papel. Mira? Bulong niya, hindi makapaniwala. Tumingin si Mira sa kanya, isang tingin na walang halong lungkot, kundi purong awa. Hinarap niya ang mikropono na nasa dulo ng entablado. Hindi pa siya dapat magsalita, ngunit ang pagkakataon ay lumapit sa kanya. Inagaw ni Mira ang atensyon ng lahat nang hindi man lang sumisigaw. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Mira ay malinaw, puno ng lamig at lakas. Ang buong silid ay biglang tumahimik. Si Aling Elena ay napahinto sa pagsasalita. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglalaho. Ikinagagala kong makita na ang perang pinaghirapan ng aking mga magulang ay ginagamit para sa isang marangyang gabi. Mira, ano ang ginagawa mo rito? Sigaw ni Joaquin. Sinusubukang lumapit, ngunit hinarangan siya ng mga gwardiya ni Elias. Joaquin! Tawag ni Mira. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi ba masaya ang iyong pagdiriwang? Bakit tila takot na takot ka?
Marahil dahil alam nating dalawa kung saan galing ang pondong ipinanggala ninyo ngayong gabi. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga investor ay nagkatinginan. Si Aling Elena ay sumugod patungo kay Mira. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng galit. Ilabas ninyo ang babaeng ito. Nalalasing siya. Mira, huwag kang gumawa ng eksena. Ngunit huli na ang lahat. Sa malaking screen sa likod ng entablado, biglang nagbago ang imahe. Hindi na ito ang logo ng Charity Foundation, kundi ang mga dokumento at bank statements na nagpapatunay sa paglilipat ng pondo mula sa account ng mga Almeda patungo sa pribadong account ni Joaquin Buenavista. Ang buong silid ay nagkagulo. Ang bawat isa ay nagbubulungan. Ang mga camera ay biglang nag-iba ng direksyon. Si Aling Elena ay tila na stroke sa nakita, habang si Joaquin naman ay hindi makagalaw sa kinatatayuan. Tumingin si Mira ng direkta sa mga mata ni Aling Elena. Ang maskara ay tapos na, Elena. Na yon, oras na para sa katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang nakabibinging sigaw. Ang bawat bisita ay nakatingin sa malaking screen kung saan isa-isang nagpapalit ang mga ebidensya ng malawakang nakawan na ginawa ng pamilyang Buenavista. Ang boses ng mga bulong-bulungan ay humahalo sa tunog ng mga camera flash na hindi tumitigil sa pagkurap. Si Aling Elena, na kilala bilang reyna ng mga mapagpanggap, ay naninigas ang panga. Peke ang mga iyan. Mira, wala kang karapatang manira ng pangalan ng pamilya namin. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at takot. Sinubukan niyang lapitan si Mira upang hilahin ito palayo sa mikropono. Ngunit isang mabilis na hakbang ang ginawa ni Elias. Hinarangan niya ang landas ng matandang babae. Ang kanyang mga mata ay tila yelo sa lamig. Huwag po ninyong hawakan ang ginang, wika ni Elias nang may diin. Ang bawat salita niya ay may panganib na nagpatigil kay Elena. Hinarap ni Mira ang mga tao. Ang kanyang postura ay hindi natitinag. Hindi peke ang katotohanan, Elena, at hindi rin peke ang mga pirma sa mga dokumentong ito, wika ni Mira. Tumingin siya sa mga investors na kanina lamang ay nakikipagkamay sa kanyang asawa. Nagtataka ba kayo kung bakit unti-unting nalulugi ang inyong mga puhunan sa Buenavista Corporation? Ito ay dahil ang pera ninyo ay ginamit na pambayad sa mga utang sa sugal at sa mga marangyang buhay na hindi naman ninyo pag-aari. Si Joaquin, na kanina ay namumutla, ay biglang sumugod patungo kay Mira. Ang kanyang muka ay puno ng kasamaan. Umuwi ka na, Mira! Huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Pinaghirapan mo? Tumawa ng mapait si Mira. Isang tawa na walang halong saya. Pinaghirapan mong nakawin ang buhay ko? Pinaghirapan mong saktan ako at ang anak natin? Joaquin, ang tanging pinaghirapan mo lang ay ang magtago sa likod ng iyong ina. Biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga tauhan ng pulisya at mga legal investigator na tinawag ni Elias bago pa magsimula ang gabi. Ang mga mukha ng mga bisita ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pagkadire. Ang mga pangalan ng Buenavista na dati ay iginagalang ay unti-unti nang nadudumihan sa bawat minutong lumilipas. Ito ay isang pagkakamali, isang malaking pagkakamali. Sigaw ni Aling Elena habang nilalapitan siya ng mga pulis. Sinubukan niyang maghanap ng kakampi sa mga bisita, ngunit ang bawat isa ay umiiwas ng tingin. Ang kanilang kapangyarihan ay naglaho kasabay ng pagkakalantad ng kanilang lihim. Si Joaquin naman ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinoposasan ng mga awtoridad. Sa huling sandali, bago siya ilabas ng silid, tumingin siya kay Mira, isang tingin na puno ng pagsisisi at pagkamuhi. Ngunit si Mira wala nang naramdaman. Ang lalaking minahal niya ay hindi na niya kilala, at ang lalaking nasa harap niya
ay isa lamang dayuhan na naging sanhi ng kanyang matinding pagdurusa. Habang inilalabas ang mag-ina, humarap si Mira sa mga mamamahayag. Ang mga Buena Vista ay nagturo sa atin na ang yaman ang nagtatakda ng ating halaga. Wika niya sa mga camera. Ngunit ngayong gabi, napatunayan natin na ang katotohanan ang siyang tunay na reyna. Nang mawala ang mga Buena Vista sa silid, naiwan si Mira sa gitna ng ballroom. Ang palakpakan ay hindi nanggaling sa mga tao, kundi sa isang matinding pakiramdam ng hustisya na bumabalot sa buong gusali. Ngunit sa likod ng tagumpay, may isang pangamba na naramdaman si Mira. Alam niyang ang pagbagsak ng mga Buena Vista ay simula lamang ng isang mas malaking laban, ang pagbawi sa kung ano talaga ang nararapat para sa mga Almida. Lumapit si Elias sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Mira ang isang bahagyang ngiti sa labi ng lalaking naging sandigan niya. Tapos na ang unang yugto, Mira. Handa ka na bang harapin ang totoong mundo ng mga Almeda? Ang gulo sa gala ay natapos na. Ngunit ang mga anino na nakaraan ay nagsisimula pa lamang magpakita. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi agad nakapagpahinga si Mira. Ang kanyang pangalan ay laman na ng lahat ng pahayagan. Ang babaeng nagpabagsak sa makapangyarihang pamilyang Buena Vista. Ngunit sa likod ng mga headline, may isang mas malalim na responsibilidad na naghihintay sa kanya. Hindi pa tapos ang lahat, Mira, wika ni Elias, habang inilalagay ang mga orihinal na dokumento ng Almeda sa ibabaw ng mesa. Ang mga Buena Vista ay nakulong, oo. Ngunit ang mga ari-arya ng iyong pamilya ay nasa ilalim ng receivership. May mga tao sa loob ng kumpanya na matagal nang naghihintay na agawin ang kontrol nito, habang wala ang tunay na tagapagmana. Tiningnan ni Mira ang mga dokumento. Dito nakasaad ang lahat. Mga pabrika, mga foundation, at ang lupain na minanapan niya sa kanyang mga magulang. Bakit nila hinahayaang mangyari ito? Tanong niya. Ang mga Almeda ay isang pamilyang kilala sa kanilang kontribusyon sa bayan. Paanong napabayaan ang ating mga negosyo? Dahil ang mga taong pinagkatiwalaan ng iyong mga magulang ay siya ring mga taong nagkutsaba sa mga Buena Vista. Sagot ni Elias. Ang laban mo ay hindi lang para sa paghihiganti, Mira. Ito ay laban para sa iyong legacy. Isang bigat ang nadama ni Mira sa kanyang dibdib. Hindi na lamang siya isang babaeng naghahanap ng katarungan. Siya na ngayon ang muka ng isang imperyo. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa labas ng bahay. Hindi ito ang kotse ng mga Buena Vista. Ito ay isang mamahaling sasakyan na may tatak ng mga Almeda. Isang matandang lalaki ang lumabas, si Don Augusto, ang kanangkamay ng kanyang ama noon. Baka sa kanyang muka ang pagod at pagsisisi. Mira, wika niya nang makita ang dalaga sa pintuan. Huli na ba ako? Matagal na kitang hinanap. Akala ko ay wala ka na sa mundong ito. Bakit mo hinayaang mangyari ito, Don Augusto? Tanong ni Mira, ang kanyang tinig ay malamig. Nasaan ka noong kailangan ko ng proteksyon? Nasaan ka noong unti-unti nilang nilalamon ng alaala ng aking mga magulang? Natakot ako, sagot ng matanda habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Pinagbantaan nila ang buhay ko. Ngunit na yon, handa na akong itama ang lahat. Hawak ko ang susi sa lahat ng offshore accounts ng iyong ama. Ibigay mo lang ang iyong tiwala at ibabalik natin sa iyo ang lahat. Tumingin si Mira kay Elias. Nagkatinginan ang dalawa. Isang pag-uusap na walang boses. Alam nila ang panganib ng pagtitiwala sa isang taong dating nagtago. Ngunit alam din ni Mira na hindi niya magagawa ang labang ito ng mag-isa. Don Augusto, wika ni Mira habang humahakbang palapit. Hindi ko ibibigay ang aking tiwala ng basta-basta. Ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka at sa susunod na pagkakataon, hindi ka na magtatago sa takot. Magtatrabaho ka para sa katarungan ng aking pamilya. Habang nakikinig sa usapan, isang pangamba ang bumalot kay Elias.
Hindi lang mga Buena Vista ang kalaban. May mga mas malalaking puwersa sa negosyo ang ayaw na makabalik ang mga Almida. At ang bawat hakbang ni Mira ay parang paglalakad sa isang minefield. Handa ka na ba sa susunod na yugto, Mira? Tanong ni Elias nang umalis na ang matanda. Ang pagharap sa boardroom ay mas mahirap kaysa sa pagharap sa mga kaaway sa labas. Tumango si Mira. Hindi na ako babalik sa dati, Elias. Ang bawat sugat ko ay naging baluti na ngayon. Ang gusali ng Almeida Holdings ay matayog, isang tore ng salamin at bakal na sumisimbolo sa kapangyarihan. Ngunit para kay Mira, ito ay isang lugar na puno ng mga multo ng kanyang mga magulang. Habang naglalakan siya sa pasilyo patungo sa boardroom, ang bawat yabag niya ay tila isang babala sa mga taong matagal na nagpapakasasa sa yaman na hindi naman sa kanila. Pagbukas ng malaking pintong kahoy, bumungad ang mga mukha ng mga board members na nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Ang ilan ay nagulat, ang iba naman ay nakakunot ang noo, at may ilan na bakas ang pagkabahala. Sa dulo ng mesa nakaupo si Attorney Valderrama, ang taong matagal nang nagpapatakbo ng kumpanya at matalik na kaibigan ni Don Augusto. O, di kaya'y isa sa mga arkitekto ng pagkakalugmok nito. Mira Alonso, wika ni Attorney Valderrama, ang kanyang ngiti ay artipisyal. Nakakagulat ang iyong pagdating. Hindi namin alam na interesado ka sa negosyo. Hindi ako narito para maging interesado, Attorney. Sagot ni Mira habang naglalakad patungo sa upuan sa gitna. Narito ako para bawiin ang nararapat sa akin. Inilagay ni Mira ang isang makapal na folder sa mesa. Bago ang lahat, nais kong repasuhin ang mga financial reports ng nakaraang 5 taon. Ayon sa aking pagsusuri, mayroong malaking pagkakamali sa alokasyon ng pondo patungo sa mga subsidiary na pagmamay-ari ng inyong mga pamilya. Tumawa ng mahina ang isang board member. Mira, hiha. Hindi ito isang laro. Ang mga desisyong ginawa namin ay para sa ikabubuti ng kumpanya noong panahong ikaw ay wala. Kaya ba naghihirap ang ating mga empleyado habang kayo ay bumibili ng mga mansyon sa ibang bansa? Matapang na sagot ni Mira. Tumingin siya ng direkta sa mga mata ni Attorney Valderrama. Attorney, hawak ko ang mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ang nag-approve sa mga illegal na paglipat ng pera noong panahon ng Buena Vista. Sa batas, ito ay embezzlement. Natahimik ang buong boardroom. Ang mga mata ni Valderrama ay biglang nagbago, mula sa pagiging mapang-api tungo sa pagiging agresibo. Wala kang sapat na ebidensya para patunayan yan. Ang mga dokumentong yan ay maaaring manipulado. Manipulado? Tanong ni Mira habang inilalabas ang kanyang cellphone. Siguro ay mas gusto mong marinig ang recording ng usapan ninyo ni Joaquin Buenavista noong nakaraang buwan. Pinindot ni Mira ang play. Ang boses ni Joaquin at Valderrama ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Malinaw na nagpaplano kung paano tuluyang uubusin ang natitirang yaman ng mga Almeda. Ang mukha ni Valderrama ay biglang namutla. Ang kanyang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo. Hindi ito maaari, bulong ng abogado. Ito ay maaari, wika ni Mira habang tumatayo. Ngayon, may 2 kayong pagpipilian. Ang bumaba sa inyong posisyon ng kusang loob at harapin ang internal audit o hahayaan ninyong ang pulisya na ang kumatok sa inyong mga pintuan. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board. Ang kapangyarihan ni Valderrama ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Isa-isa silang tumayo at naglakad palabas. Ang iba ay nag-iwas ng tingin sa kahihiyan. Nang maiwan silang 2 ni Valderrama sa silid, tumingin ang matandang abogado kay Mira. Akala namin ay isa ka lamang mahinang babae na madaling mabura sa kasaysayan. Iyon ang pagkakamali ninyo, sagot ni Mira. Ang babaeng sinubukan ninyong burahin ay siya na ngayong magsusulat ng bagong kasaysayan ng Almeda. Paglabas ni Mira sa gusali,
Sinalubong siya ng liwanag ng araw. Sinalubong siya ni Elias na nakatayo malapit sa sasakyan. Nagtagumpay ka. Wika nito nang may paghanga. Hindi pa ito tagumpay, Elias, sagot ni Mira. Ito ay paglilinis pa lamang. Ang tunay na laban ay ang pagpapatakbo sa imperyong ito ng tama. Ngunit sa malayo, isang itim na van ang patuloy na nakabantay. Mukhang may mga taong hindi matatanggap ang pagbabalik ng mga Almeda. Ang tagumpay sa boardroom ay parang isang matamis na alak na mabilis na sinusundan ng mapait na katotohanan. Paglabas ni Mira sa gusali ng Almeda, ang hangin ay tila mas manipis, puno ng tensyon. Alam niyang sa pagpapabagsak niya kay Valderrama, nagkaroon siya ng mas malalaking kaaway. Mga taong hindi natatakot sa batas dahil sila mismo ang gumagawa nito. Habang pauwi, ang sasakyan ni Elias ay sinusundan ng itim na van na kanina pa nakapark sa tapat ng gusali. Hindi tayo uuwi sa bahay, wika ni Elias. Ang kanyang mga mata ay matalim habang nakatingin sa rear view mirror. May mga taong nakasunod sa atin. Kailangan nating iligaw sila. Sino sila? Tanong ni Mira. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may panginginig sa loob. Mga tauhan ni Valderrama. Hindi siya papayag na matalo ng ganoon kadali. Sagot ni Elias habang biglang miliko ang sasakyan sa isang masikip na eskinita. Nagkaroon ng mabilisang habulan sa gitna ng trapiko ng Maynila. Ang bawat pagliko ni Elias ay may kasamang pag-iingat, tinitiyak na hindi sila maabutan. Si Mira, sa kabila ng takot, ay hindi na ang babaeng nagtatago. Kinuha niya ang kanyang laptop at mabilis na nag-access sa security network ng Almeda. Elias, lumiko ka sa kaliwa papunta sa Industrial District. May mga security cameras tayo doon na maaari kong i-override para magkaroon tayo ng bentahe, utos ni Mira. Sa isang iglap, nagbago ang sitwasyon. Nang pumasok ang van ng mga humahabol sa kanila sa Industrial District, pinatay ni Mira ang mga ilaw sa kalsada at pinatunog ang mga alarm system sa warehouse na malapit na nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Ang mga humahabol sa kanila ay nalito, hindi alam ang kanilang direksyon. Nang makalayo na sila at makasiguro na ligtas, huminto si Elias sa isang abandonadong bodega. Lumabas sila ng sasakyan. Doon, hinarap ni Elias si Mira. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Mira, hindi mo na kailangang ilagay ang sarili mo sa panganib mang ganito. Maaari kitang itago sa isang ligtas na lugar, wika ni Elias. Hindi na ako magtatago, Elias, sagot ni Mira. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin. Kung itatago ko ang sarili ko, ibig sabihin ay nanalo sila. Ang labang ito ay hindi na lang tungkol sa pagbawi ng yaman. Tungkol na ito sa pagpapakita na ang mga tulad nila ay hindi na maaaring maghari. Biglang tumunog ang phone ni Mira. Isang video call mula sa isang numero na hindi niya kilala. Pagbukas niya nito, nakita niya si Don Augusto, duguan at nakatali sa isang upuan. Sa likod nito, nakita niya si Valderrama na may hawak na baril. Mira? Wika ni Valderrama sa video. Ang kanyang boses ay puno ng pananakot. Gusto mo maglaro? Sige. Ibigay mo sa akin ang access code sa mga account ng Almeda bago magbukang liwayway. O kundi, ang matandang ito ang magbabayad ng pagkakamali mo. Pinatay ni Mira ang video call. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nang inginig. Sa halip, hinawakan niya ang baril na inabot sa kanya ni Elias. Handa ka na ba? Tanong ni Elias. Hindi ko ibibigay ang gusto niya, sagot ni Mira. Pero sisiguraduhin ko na ito na ang huling pagkakataon na may masasaktan pa dahil sa akin. Ang liwanag ng buwan, ang tanging saksi sa paghahanda ng isang babaeng dati, ay sunod-sunuran lamang.
Ngunit ngayon ay handang harapin ang kadiliman upang protektahan ang lahat ng kanyang pinahahalagahan. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa sa karaniwan. Sa loob ng bodega kung saan ikinulong si Don Augusto, tanging ang tunog ng patak ng tubig sa alulod ang sumisira sa katahimikan. Si Valderrama ay naglalakad-lakad. Ang kanyang anino ay sumasayaw sa dingding habang nilalaro ang baril sa kanyang mga daliri. Masyadong matapang ang batang iyon, bulong ni Valderrama sa kanyang sarili. Akala niya ay kaya niyang baguhin ang sistema. Sa labas, nakadapa sina Mira at Elias sa likod ng mga nakatambak na container van. Ang bawat paghinga ni Mira ay kontrolado. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa lokasyon ng mga gwardiya na nagbabantay sa paligid. Mira, manatili ka rito. Ako ang papasok. Bulong ni Elias. Ngunit hinawakan siya ni Mira sa braso. Hindi, Elias. Si Don Augusto ay nasa panganib dahil sa akin. Ako ang gagamit ng atensyon nila. Ikaw ang maghanap ng paraan para makapasok sa likurang pinto. Utos ni Mira. Hindi ito ang Mira na nanginginig sa takot. Ito ang Mira na handang makipagsapalaran para sa katarungan. Gamit ang isang remote device na ginawa ni Mira, pinasabog nila ang mga ilaw sa perimeter ng bodega. Nagkagulo ang mga gwardiya. Ano yun? Hanapin ninyo kung sinong gumawa niyon. Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Valderrama. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Mira. Ginamit niya ang mga anino upang makalapit sa main entrance. Nang makita siya ng isa sa mga gwardiya, hindi siya nag-atubili. Gamit ang isang taser na nakuha nila kay Elias, pinatumba niya ang lalaki. Hindi niya ito pinagmalupitan, ngunit sapat na ang lakas para mawalan ito ng malay. Sa loob, narinig ni Valderrama ang ingay. Sino yan? Sigaw niya habang itinutok ang baril sa pinto. Bumukas ang pinto. Si Mira na may hawak na flashlight ay tumayo roon. Hindi siya mukhang natatakot. Bitawan mo siya, Valderrama. Tapos na ang laro. Mira? Tumawa si Valderrama ng mapait. Ang tapang mo. Akala mo ba ay matatakot ako sa isang babaeng gaya mo? Hindi ito tungkol sa tapang, wika ni Mira habang dahan-dahang naglalakad papasok. Tungkol ito sa pananagutan. Ang lahat ng ginawa mo, ang lahat ng pagnanakaw mo, ay na-record na. Hindi mo na kailangan ang access codes dahil kahit ibigay ko yun, hindi ka na makakatakas sa batas. Samantala, sa likuran, nagawa ng makapasok ni Elias. Mabilis niyang kinalagan ang gapos ni Don Augusto. Nang mapansin ni Valderrama ang paggalaw sa likod, lumingon siya. Ngunit sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Mira ang isang mabigat na bagay sa mesa at ibinato ito sa kamay ni Valderrama. Nabitawan ng abogado ang baril. Nagkaroon ng mabilisang bakbakan. Hindi man eksperto sa pakikipaglaban, ginamit ni Mira ang kanyang talino at bilis upang iwasan ang mga atake ni Valderrama. Sa huling sandali, nang susubukan na sanang kunin ni Valderrama ang kanyang baril, isang putok ng baril ang umalingangaw. Ngunit hindi sa direksyon ni Mira. Ang pulisya, na tinawag ni Elias kanina pa, ay nakapalibot na sa bodega. Sumuko ka na, Valderrama! Sigaw ng opisyal mula sa labas. Si Valderrama, na nawalan na ng pag-asa, ay bumagsak sa kanyang tuhod. Ang kanyang imperyo ay tuluyang gumuho. Inilabas nila si Don Augusto. Nakatingin ang matanda kay Mira nang may luha sa mga mata. Salamat, Mira. Ibinalik mo ang pag-asa sa pamilyang Almeda. Hindi ako ang nagbalik nito, Don Augusto. Sagot ni Mira habang tinitingnan ang papalubog na araw. Tayo ang nagbalik nito. Ngunit habang naglalakad sila palayo, isang puting kotse ang huminto sa di kalayuan. Isang pamilyar na muka ang bumaba. Isang taong akala ni Mira ay matagal na niyang kinalimutan. Ang taong may hawak ng susi sa isa pang lihim ng pamilyang Almeda. Ang babaeng bumaba mula sa puting kotse
ay nakasuot ng itim na trench coat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at ang kanyang mga mata ay nagtatadlay ng isang familiar na kislap. Isang kislap na nakita na ni Mira sa salamin sa loob ng maraming taon. Siya ay si Elena Almeda, ang nakatatandang kapatid ng ina ni Mira, ang babaeng itinuring na patay na sa loob ng 2 dekada. Hindi ka pa handa sa katotohanan, Mira. Ang boses ng babae ay malambot, ngunit may awtoridad. Si Mira ay natigilan. Tita Elena, sabi nila ay wala ka na. Maraming bagay ang sinabi sa iyo ng mga Buena Vista para manatili kang bulag, sagot ni Elena habang naglalakad papalapit. Tiningnan niya si Elias na agad na nagbigay galang, isang senyales na kilala na nila ang isa't isa. Elias? Tanong ni Mira, ang kanyang boses ay pulo ng pagkalito. Kilala mo siya? Siya ang nagligtas sa akin nung gabi ng insidente, Mira. Paliwanag ni Elias. Siya ang nag-utos sa akin na bantayan ka mula sa malayo hanggang sa dumating ang tamang panahon para sa iyong pagbawi. Naramdaman ni Mira na para siyang nasa gitna ng isang bagyo. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pagtrato sa kanya ng mga Buena Vista, ang pagkamatay ng kanyang anak, ay bahagi pala ng isang mas malaking laro na hindi niya inakalang siya ang bida. Bakit? Tanong ni Mira. Ang kanyang tinig ay nanginghinig sa halo-halong galit at kalituhan. Bakit hinayaan ninyong dumaan ako sa ganitong hirap kung alam ninyo ang lahat? Bakit ninyo ako hinayaang masaktan? Huminga ng malalim si Elena. Dahil ang Almeda ay hindi nabubuo sa ginto, Mira. Nabubuo ito sa bakal. Kinailangan mong dumaan sa apoy para maging matigas. Ang mga Buena Vista ay isa lamang pagsubok. Ang tunay na kalaban ay ang mga taong nakapaligid sa atin na matagal nang nagnanais na ubusin ang ating dugo. Inilabas ni Elena ang isang lumang medalyon, ang tatak ng tunay na leader ng pamilyang Almeda. Inilagay niya ito sa palad ni Mira. Ngayong napatunayan mo na ang iyong lakas, oras na para malaman mo ang tungkol sa Blackwood Agreement. Ano yon? Tanong ni Mira. Ito ay isang kasunduan na nilagdaan ng iyong ama bago siya mamatay. Isang kasunduan na nagsasabing ang lahat ng yaman ng mga Almeda ay mapupunta sa mga taong magpapatunay na karapat-dapat sila. Ang mga Buena Vista ay isa lamang sa mga pamilyang gustong sumira nito. Pero may mas malaki pang puwersa, Mira. Ang mga syndicate na matagal nang naghihintay na makuha ang ating mga lupain. Isang malamig na hangin umihip sa paligid. Ang pagbagsak ni Valderrama at ng mga Buena Vista ay simula pa lamang ng isang malawakang digmaan. Handa ka na bang mamuno, hindi lang bilang tagapagmana, kundi bilang ang babaeng magbabagsak sa mga tunay na naninira sa ating bayan? Hamon ni Elena. Tumingin si Mira sa medalyon sa kanyang palad, pagkatapos ay kay Elias at sa wakas ay sa malawak na kadiliman ng gabi. Wala na siyang balak bumalik sa pagiging biktima. Handa na ako, sagot ni Mira. Sa sandaling yon, alam ni Mira na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging payapa. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa kung ano ang darating. Siya na ang magdidikta ng susunod na kabanata ng Almeda. Ang maliit na library sa loob ng mansyon ni Elena ay puno ng amoy ng lumang papel at alikabok. Isang silid na tila tumigil ang oras. Doon, nakalatag ang Blackwood Agreement. Hindi ito simpleng dokumento. Ito ay isang makapal na talaan ng mga negosyo, kasunduan sa lupa at mga pangalan ng taong may utang na loob o may masamang hangarin sa mga Almeda. Ang kasunduang ito ang dahilan kung bakit kinailangan mong magtago, Mira. Paliwanag ni Elena habang itinuturo ang mga pangalan sa listahan. Marami sa mga pangalang narito ay mga taong nakaupo ngayon sa gobyerno.
mga taong nagpapakilalang kaibigan ng ating pamilya. Habang binabasa ni Mira ang mga pahina, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang pangalan ng mismong mentor ni Elias, ang taong nagbigay sa kanya ng unang misyon. Elias, alam mo ba ito? Tanong ni Mira. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil. Nanatiling nakatayo si Elias sa malapit, ang kanyang muka ay hindi nagbabago. Alam ko, Mira, ngunit kailangan kong lumapit sa iyo para masigurong hindi ka nila maililigaw. Ang mentor ko ang nagutos sa akin na maging double agent. Ang totoo, matagal na silang nag-aabang sa tamang pagkakataon para makuha ang pirma mo sa dokumentong ito. Naramdaman ni Mira ang pang-ininig ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng katotohanan, naging malabo ang hangganan ng kaibigan at kalaban. Sino ang maaari kong pagkatiwalaan? Bulong niya. Sarili mo lang, sagot ni Elena ng may diin. Sa mundong ito, Mira, ang tiwala ay isang luho na hindi natin kayang ibigay. Biglang tumunog ang isang alarm sa labas ng mansyon. Isang silent alert mula sa perimeter sensors. May mga tao sa labas, wika ni Elias habang inilalabas ang kanyang baril. Hindi sila mga pulis, mga private mercenaries. Gusto nila ang dokumento, wika ni Elena. Mira, itago mo ang Blackwood Agreement. Iwan mo kami ni Elias dito. Kaya namin silang pigilan. Hindi, mariing sagot ni Mira. Hindi na ako magtatago sa likod ng iba. Kung gusto nila ang dokumentong ito, ibibigay ko sa kanila. Ngunit hindi sa paraang iniisip nila. Mabilis na kinuha ni Mira ang dokumento at ipinasok ito sa kanyang tablet. Mabilis niyang ginawa ang isang encrypted digital copy at ipinadala ito sa isang secure server na siya lamang ang makaka-access. Pagkatapos, sinunog niya ang orihinal na kopya sa harap ng kanilang mga mata. Ano ang ginawa mo? Sigaw ni Elena, gulat sa bilis ng kilos ng kanyang pamangkin. Ngayon, wala na silang dahilan para pasukin ang bahay na ito. Sagot ni Mira habang humaharap sa pintuan. Kung gusto nila ng laban, harapin nila ako. Sa pagbukas ng pinto, nakita nila ang mga armadong lalaki na nakaitim. Ngunit bago pa man sila makapasok, naglabas si Mira ng isang maliit na device na nag-trigger ng mga smoke bombs sa buong paligid. Ang mansyon ay nabalot ng makapal na usok na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng lihim na lagusan sa ilalim ng silid. Habang tumatakbo sila sa dilim ng lagusan, naramdaman ni Mira ang isang matinding adrenaline. Hindi na siya ang babaeng inapi. Siya na ngayon ang babaeng humahamon sa mismong kapalaran. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elias habang inaalalayan si Elena. Sa lugar kung saan hindi nila tayo makikita, sagot ni Mira. Sa main office ng Blackwood Group. Doon natin sila wawakasan. Ang Blackwood Group ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang kuta na nakatago sa likod ng magagarang gusali sa Makati. Sa loob ng main office nito, nagaganap ang mga transaksyong nagpapahirap sa bayan at nagpapanatili sa pamilyang Almida sa ilalim ng lupa. Ngayon, sa harap ng gusaling ito, nakatayo si Mira. Hindi siya dala ng galit, kundi ng malamig na determinasyon. Ang sistemang ito ang pumatay sa mga magulang ko. Ito ang sumira sa aking pagtatao. Bulong ni Mira kay Elias habang minamasdan ang matayog na gusali. Ngayong gabi, ang sistemang ito ang babagsak. Mira, mag-ingat ka. Ang gusaling ito ay protektado ng pinakamagagaling na security experts, babala ni Elias. Inabot niya kay Mira ang isang maliit na earpiece. Kahit anong mangyari, manatili kang konektado sa akin. Pumasok si Mira sa lobby. Suot ang isang business suit na nagbibigay sa kanya ng otoridad. Hindi siya mukhang isang biktima. Mukha siyang reyna na bumalik para bawiin ang kanyang korona. Sa reception, hindi siya nag-atubili. Ipinakita niya ang kanyang digital identity na nakalink sa mga servers ng kumpanya. Nandito ako para sa board meeting ng Blackwood Executive Committee.
wika niya sa receptionist. Ang babae, na hindi man lang nag-alinlangan dahil sa access code na ipinakita ni Mira, ay agad siyang pinapasok sa pribadong elevator. Habang umaakyat ang elevator, ramdam ni Mira ang tibok ng kanyang puso. Ito ang sandali ng katotohanan. Sa bawat palapag na nalalagpasan niya, tila naririnig niya ang mga bulong ng mga taong pinagsamantalahan ng mga nasa loob ng gusaling ito. Pagbukas ng pinto sa penthouse floor, bumungad sa kanya ang isang maluwang na silid kung saan nakaupo ang mga makapanyarihang tao na matagal nang nagpapatakbo sa anino. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat nang makita ang babaeng akala nilang matagal nang patay o nagtatago. Mira Almeda? Ang boses ng pinuno ng Blackwood, isang matandang lalaki na kilala bilang Mr. Thorne, ay umalingaw sa silid. Napakagandang makita ka. Ngunit sayang, hindi ka na dapat narito. Tapos na ang inyong paghahari, Thorne. Tugon ni Mira ng walang takot. Humarap siya sa kanila. Ang kanyang tindig ay hindi matitinag. Wala na ang orihinal na Blackwood Agreement. Ang natitira na lamang ay ang katotohanang inyong pinagtataguan. Katotohanan? Tumawa ng malakas si Thorne. Sa mundong ito, ang katotohanan ay isinusulat ng mga nananalo. At sa tingin mo ba, may maniniwala sa isang babaeng gaya mo laban sa amin? Numiti ng bahagya si Mira. Hindi ko kailangan ng inyong pananalig. Kailangan ko lang ang inyong pag-amin. Biglang bumukas ang mga screen sa paligid ng silid. Hindi ito mga dokumento. Ito ay live broadcast sa lahat ng major news outlets sa bansa. Ipinapakita ng screen ang bawat ilegal na transaksyon, bawat suhol, at bawat krimen na ginawa ng Blackwood Group sa loob ng nakaraang dekada. Kasabay nito, pumasok ang mga federal agents na tinawag ni Elena at Elias mula sa labas. Ang silid ay napuno ng gulo. Ang mga makapangyarihang tao na kanina ay naghahari-harian ay nagsimulang magsisigawan, sinusubukang burahin ang mga ebidensya, ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang mga digital footprints ay kontrolado na ni Mira. Sinabi ko sa inyo, wika ni Mira habang naglalakad palabas, habang ang mga awtoridad ay nagsisimulang pusasan ang mga miyembro ng committee. Ang Almida ay hindi nabubuo sa ginto. Ito ay nabubuo sa hustisya. Habang papalayo si Mira sa gusali, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Tapos na ang digmaan. Ang mundo ay magbabago na simula sa gabing ito. Ang buong lungsod ay tila nagising sa isang mahabang panaginip. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Blackwood Group ay kumalat na parang apoy. Isang tagumpay na hindi lamang para sa pamilyang Almida, kundi para sa libu-libong tao na biktima ng kanilang kasakiman. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, binisita ni Mira si Joaquin at si Aling Elena. Wala na ang dating karangyaan. Ang kanilang mga mukha ay bakas na ng pagkatalo at kahihiyan. Nakakulong sila ngayon, naghihintay ng hatol ng batas. Nang makita ni Joaquin si Mira, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Walang namutawing salita sa pagitan nila. Para kay Mira, ang pagbisitang ito ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa closure. Ang huling tuldok sa isang kabanata na matagal na siyang sinasakal. Sana ay natutunan ninyo ang halaga ng buhay na hindi nasusukat sa pera. Ang tanging sinabi ni Mira bago siya tumalikod at tuluyang lumabas ng kulungan. Paglabas niya, naghihintay si Elena Almeda at Elias. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid. Ang mansyon ng mga Almeda ay muling binubuksan at ang mga ari-ari ang kinuha sa kanila ay unti-unti nang naibabalik. Ano ang susunod na hakbang, Mira? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang lahat ng ito ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Tumingin si Mira sa malawak na lupain ng kanilang pamilya. Gagawin nating foundation ang bahagi ng ating yaman para sa mga kababaihang dumaan sa pinagdaanan ko.
Hindi na dapat may dumanas pa ng pagmamaltrato na gaya ng sa akin. Lumapit si Elias sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang driver o ang bodyguard. Siya ang lalaking nakakita sa lahat ng kanyang paghihirap at tagumpay. Nagawa mo, Mira. Malaya ka na. Malaya na ako, pag-uulit ni Mira. Ngunit ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi na ako ang Mira na dating nagtatago. Ako na ngayon ang tagapagtanggol ng mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Habang pinagmamasdan nila ang pagbukang liwayway, isang bagong simula ang namumuo. Wala na ang takot, wala na ang pot. Ang natitira na lamang ay ang pagkakataong mabuhay ng may dignidad at pagmamahal. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili. Ang Imperyong Almeda ay hindi na lamang tungkol sa yaman. Ito ay naging simbolo ng katibayan ng isang babaeng nagawang baguhin ang kanyang tadhana mula sa abo ng kanyang nakaraan. 1 taon na ang nakalilipas. Ang mansyon ng mga Almeda ay hindi na isang malamig at tahimik na bahay. Ito ay puno na ng ingay ng mga bata at tawanan. Ang Almeda Foundation ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang lugar kung saan ang bawat sugat ay unti-unti napapalitan ng pag-asa. Nakaupo si Mira sa hardin. Hawak ang isang tasa ng tsaa habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay matatag na ngayon. Ang mga pilat sa kanyang puso ay hindi na masakit. Ang mga ito ay nagsisilbi na lamang na paalala ng babaeng dati niyang kinaginsnat at ng babaeng matapang niyang nilika.